PBBM daw at saka si Digong nag-uusap tapos nandun siya sa gitna. Habang nagsasalita, yung si PBBM daw ay ginaganon-ganon niya yung panga kasi ngumingiwi-ngiwi. Oh, pero hindi kami nagagalit dun. Kasi yun ay part, no, ng kanyang concert. Ginawa niyang katatawanan. At saka bakit kami magagalit? Mannerism yun ni PBBM. Mannerism. Para sa amin, walang masama sa ginawa ni Vice Ganda. Yun ay kanyang concert, paraan niya ng pagpapatawa. Ang importante doon ay wala naman siyang yung mura ng mura na meron siyang pinagbantaan na papatayin. Nanggaya lang, nanggaya. Ibig sabihin, real story, tunay, totoong pangyayari yung kanyang ginaya. Diba? Kaya nakakatawa, mga kaibigan, dito natin kita yung kababawan ng utak ng mga DDS. Galit na galit sila kay Vice Ganda. Pero sabi ko nga, kung nagkataon na ang na-include sa concert ni Vice Ganda ay tungkol lang kay PBBM. Bawa, yung pag ganun-ganun ng panga, natitiyak ko matutuwa pa ang mga DDS dyan. At natitiyak ko, talagang nila yan. Ipopost sila lahat yan. At sasabihin, good job, Vice Ganda. Matutuwa sila. Diba? Pero dahil sa yung tatay nila, ay kasama doon na kung titingnan natin mga totoong pangyayari yung nandoon. Jet ski. Di ba totoo ang jet ski? Totoo ang jet ski. Sinabi ni Duterte na magje-jet ski siya. Papuntang West Philippine Sea, itatarak ang flag ng Pilipinas at i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Yung water cannon, unlimited water cannon from Chinese vessel. Hindi ba totoo yun? Totoo yun. Yung sa Dahig, sa ICC, hindi ba totoo yun? Totoo yun. Lahat ng mga sinabi doon ni Vice Ganda, lahat totoo. So, anong problema nyo? Anong problem niya dyan? Anong problem nyo? Ang kitid ng inyong utak, ang babaw ng inyong utak. Napakakitid. Grabe. Ang kitid ng utak nyo. Mababaw. So, yan Yan, napasadahan lang natin, no? Pero ang pinaka-topic natin, mga kaibigan, ay bakit takot? Takot na takot itong mga DDS. Sina Sara, sina Amy, Guanzon, Cheese, Toby, lahat ng mga DDS na to, itong mga naninira kay Speaker Martin. Bakit takot na takot sila? At sabi ko nga sa inyo, maaga pa. Hindi pa nagbibigay si Speaker Martin ng kanyang intensyon kung siya ba ay tatakbo sa pagka-presidente. Pero ngayon pa lang, kinakampanya ko na siya for President 2028, Martin Romualdez. Ngayon pa lang, ikinakampanya ko na si Speaker Martin Romualdez for President sa 2028. Babasagin natin yung kanilang naratibo na wala daw speaker na nahalal sa pagkapangulo. This time, mga kaibigan, ang naratibong yan ay mababasag. Dahil, for President 2028, kinatatakutan, kinakakabugan, at talaga namang kinapanginginigan ng tuhod ng mga Dutertes. Nanginginig sila. Takot na takot sila sa taong ito. Takot na takot ang mga DDS
sa taong yan. Diba? Okay, no? So tingnan natin. Bakit nga ba takot na takot itong mga DDS na to kay Speaker Martin Romualdez? Unang-una mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ay isang straight na public servant, straight na politiko. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, ang napakaaga siyang sinira ni Sara Duterte. Kaya hindi na siya, kumbaga hindi na siya nakilala, no, ng lubusan ng mamamayang Pilipino. According doon sa kanyang pagkatao. Kasi, kumbaga, dahil sa paninira ng Vice Presidente, siya yung nag-instill sa utak ng mga tao na itong si Romualdez, tambalos-los to, na itong si Romualdez, ganito to. Siniraan niya talaga si Speaker Martin Romualdez. Maaga pa lang ay siniraan na niya si Speaker Martin Romualdez dahil sa kanyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Remember yung sinabi nga ni Percy Lapid? Kita nyo ha? Unang first inauguration, no? Inauguration ni first SONA ni PBBM, mga kaibigan. Unang SONA ni PBBM. Tingnan nyo. Ni isang pamilya ni Sara Duterte walang pumunta. Unang SONA ni PBBM. Kasama ni Sara Duterte sa pagpasok sa House of the Representatives, si Gloria Macapagal-Arroyo. Anong sabi ni Percy Lapid? Dali nga Eto. Si Percy Lapid na lang ang magsalita. Hindi na ako, no? So, pakinggan nyo na lang si Percy Lapid. Mas maganda kung siya yung pakikinggan nyo kaysa ako yung magsabi, no? Okay. Para makita nyo. Okay. Ito. Okay. Ito. Another video na naman ni Ka-Percy Lapid ang napanood ko. Bakit? Hindi nila nire-recognize. So, eto na naman. Hindi nila nire-recognize. Dumating si Sara Duterte. Sino kasama? Si Gloriang Macapal. Mga kaibigan, ba't magkasama yung dalawa? Hindi dumating ang ni isang miyembro ng pamilya ni Sara. Hindi nagpunta ron. Bakit? Hindi nila nire-recognize. Si Bongbong Marcos. Ito, tandaan nyo, magkakaroon ito ng realignment sa politika. Kaya, kung kayo po, mag-iisip muna bago kayo magsasalita. Yung samahan na yan, di magtatagal yan eh. Di ba? Gagamitin ito, talagang ikinahon ito eh. Talagang inihanda ito, kaya wala nang ginawa si Digonyo, kundi pinag-aralan niya yan simula nung maupo siya. Hanggang sa matatapos na termino niyan, wala naman siyang ginawa sa gobyerno eh. Naglingkod ba yan? Yung gobyerno naglingkod sa kanya sa loob ng 6 na taon. Hindi naglingkod yan. Tayo ang naglingkod sa kanila. Yung gobyerno ang naglingkod sa kanila. Baliktad eh. Mga kaibigan eh. Di ba dapat maglilingkod sila sa gobyerno? Baliktad. Ngayon, ito magkakatotoo na yung mga sinasabi natin. Kapag hindi naibigay nitong si Bongbong Marcos ang lahat ng kailangan o hinihingi nitong pangkat na yan ni Digongyo. Mula pa lang doon sa pagkakahati ng control, yung iba dinala kay Isko, di ba? Yung napunta kay Isko, anti-Marcos ang magiging papel nila. Kaya sila ang naninira kay Bongbong. Ito yan, pag-aralan ninyo. Meron kayong mga mababasa ngayon. Halimbawa, kahapon, di ba? Basahin ninyo, body language. Yung reading between the lines. Na hindi kailangang sabihin to. Kailangan
eh marunong kang bumasa. Di ba, mga kaibigan? So, Oh, yan. Kita nyo? So yan po mga kaibigan biruin mo itong video na to no, ni Speaker Martin Romualdez. September yan. August yung SONA, August, September, yung video na yan ni Percy Lapid. Nahulaan niya, mga kaibigan, yung destabilization plot na gagawin nitong mga DDS. Kasi yan po mga kaibigan si Gloria ang gumagapang, no, ginagapang niya yung mga kongresista para sumama sa kanya at ikudita si Speaker Martin. Para si Speaker Martin ay matanggal sa pagiging speaker. Nang sa ganon, kapag wala na si Speaker Martin, syempre wala na siyang boses sa Kongreso, si Gloria Macapagal-Arroyo na ninang ni Sara Duterte. So gagawin na nila ngayon ang kanilang plot na maggagawa sila ng gawa-gawa ng mga issue at kanilang ipapa-impeach si PBBM. So, nalaman yan. Kasi si Speaker Martin Romualdez matinik yan At saka maganda talaga ang kanyang pamumuno sa House of the Representatives. Kaya ang mga kongresista ay talagang siya ang gusto. Anong nangyari? Yung mga kongresista na kinausap ni Gloria, lumapit sa kanya. Lumapit kay Speaker at nagsumbong na sila daw ay kinakausap ni GMA para sumama sa kanya at ikudita si Speaker. So ganyan ang nangyari. Anong nangyari kay GMA? Dahil doon, si GMA ay binaba sa kanyang pwesto. Dinemote siya. Mabuti nga, hindi siya kaagad tinanggalan ng pwesto. Kaso hindi pa siya na-satisfied. Hindi pa tumitigil, no? Kailangan mangyari yung kanilang balak, no, na tanggalin si Speaker. Kasi gusto nga nilang si Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas So nag-attempt na naman si GMA, kinausap na naman niya ang mga kongresista. Kaso sa pangalawang attempt, ang mga kongresista na kanyang kinausap ay lumapit ulit kay Speaker at nagsumbong. So sa pangalawang pagkakataon, anong nangyari? Tinanggalan siya ng posisyon sa Kongreso. As in, tinanggalan siya ng posisyon. Wala na siyang posisyon sa Kongreso. Tapos, anong nangyari? Napansin niyo ba? Si PBBM, hindi na siya sinasama sa mga trip ni PBBM. Di ba dati, si Gloria ang sinasama ni PBBM sa lahat ng kanyang mga trip abroad. At sinasabi pa nga ni PBBM, ito yung aking lucky charm. Lucky charm daw niya, si GMA. Pero simula noong panay ang kinukudita nila si Speaker Martin, doon nag-umpisa. Pangalawang kudita na hindi naging successful doon. Nung tinanggalan na ng posisyon itong si Gloria Macapagal-Arroyo, noon hindi na siya sinasama ni PBBM sa mga trip dahil alam na ni PBBM yung ginagawa nila. Pero kahit na gano'n ang nangyari at kahit alam ni PBBM na kinukudita siya, guys, pinagpatuloy pa rin ni PBBM ang tiwala niya kay Sara at ginagawa pa rin ni PBBM na ibigay ang trust kay Sara na tuwing siya ay umaalis ng bansa, si Sara ang ginagawa niyang caretaker ng bansa. Tingnan niyo, napakabuting tao ng ating Pangulo ng Pilipinas. Kahit siya ay tinutuklaw na at kinakain ng buo ng Vice Presidente na traidor. Pero binibigyan pa rin niya ng respeto at kanya pa rin na ginagawang caretaker ng bansa. Tingnan niyo yan. So yan po mga kaibigan At dahil po sa nabigo nila na Sara Duterte, dahil sa nabigo nilang plano na tanggalin si Speaker Martin, at si Gloria ang natanggal sa posisyon, galit na galit
Doon tinawag niyan tambalos-los si Speaker. Doon niya pinagkala, tambalos-los daw si Speaker. At doon niya inutusan yung mga influencer ng DDS para ibuli si Speaker Martin at tawaging tambalos-los. Diba? So ano pa? Yan ang nangyari, no, mga kaibigan. So hindi nyo yan maipagkakaila. Failure. Napakaraming beses na ang mga Dutertes ay naghangad na palitan si Speaker Martin. Meron pang mga instances na sinasabi talaga ni na Roque, ni na Digong, na palitan mo lang yung speaker mo. Okay na. No, sinasabi nila kay PBBM, palitan daw yung speaker. Okay na daw. Bakit gustong-gusto nilang palitan si speaker? Kasi mga kaibigan, dahil kay speaker, hindi nila mapatalsik si PBBM. Hindi nila magawan ng mga katarantaduhan si PBBM. Hindi nila magawa ang gusto nila dahil kay speaker. Kasi mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, siya yung nagsisilbi na first line of defense ni PBBM. Kumbaga sa army, first line of defense yan ni PBBM. Kapag si Speaker Martin ay natibag, pag siya ay natibag ng mga Duterte, delikado na si PBBM. Mabuti na lang mga kaibigan at si Speaker Martin ay matatag. Matatag siya. Kahit na ano ang ginawa ng mga Duterte para siya ay sirain, para siya ay yung kanyang imahe ay talagang sirain na magmukha siyang kumbaga masamang imahe, na parang siya yung sumisira sa Marcos admin. Yan yung mga kaibigan eh. Yan yung kanilang naratibo. Yan ang in-instill nila sa utak ng mga Pilipino. Kasi yan ang gusto nilang paniwalaan ng mga Pilipino na si Speaker Martin daw ang sumisira sa Marcos administration. Yan ang gusto nilang ma-instill sa utak ng mga Pilipino. Pero ang katotohanan ay baliktad. Baliktad. Dahil si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ang siyang nagiging dahilan kung bakit matatag ang administrasyon ng ating Pangulo at kung bakit nagiging successful ang mga proyekto, no, ang mga project ng ating gobyerno patungkol sa mga pagtulong sa tao. Yan ay dahil sa ating speaker na full support sa mga proyekto at mga programa ng ating Pangulo. Diba? Mahina po ba ang sounds? Sabi niya. Mahina po ang sounds. Yan. Okay na po ba? Okay na po? Tingnan natin. Mahina po ang sounds. Okay na po ba? Okay na. Tingnan natin. Okay, no? So, okay na. So, yan mga kaibigan yan po ang nangyari, no? Kaya po sila galit na galit at gusto nila na matanggal sa pagka-speaker, no? Si Speaker Martin Romualdez ay dahil po hindi nila makuha ang kanilang gustong gawin at hindi nila mapatalsik ang ating Pangulo dahil nandyan po si Speaker Martin Romualdez na palaging nagbabantay at palaging sinisigurado na matatapos ng ating Pangulo ang kanyang termino at palaging sinisigurado na ang mga programa ng ating Pangulo ay talagang napupunduhan, nabibigyan ng budget at natutupad. Dahil din po sa tulong
at sa full support ng ating speaker. Kaya ang 20 pesos na bigas ay patuloy na namamayagpag sa buong kapuluan ng Pilipinas. Dahil po yan sa full support, no? Suporta ng ating speaker. At yan po ang gustong tanggalin ng mga DDS. Dahil gusto po nila, pag natanggal na si speaker, magagawa na nila lahat ng kanilang gusto at sila po ang gustong magsampa ng impeachment kay Sara Duterte. Nang sa ganon ay mapalitan ang presidente. Kaya sobrang depressed po at sobrang frustrated, no, si Sara Duterte. Super frustrated po siya, si Sara, dahil hindi po nangyari ang kanyang mga gusto, no, mga kaibigan. Yan po ang katotohanan, frustrated talaga siya, mga kaibigan, dahil hindi po naganap ang kanyang gusto, no? So, meron ditong yung sinasabi ni VP Sara, no? Sabi niya, sa totoo lang, di naman ako nagta-travel dahil gusto ko mag-travel. Lumalabas ako sa bansa dahil frustrated na ang Pilipino community sa abroad sa nangyayari dito sa ating bansa. Ay, hindi daw siya nagta-travel, mga kaibigan, hindi daw siya nagta-travel dahil gusto daw niya mag-travel, kundi nagta-travel lang daw siya dahil frustrated na daw ang mga Pilipino sa ibang bansa. Lokohin mo ang lelong mong panot, nek-nek mo, hindi kami pinanganak sa nakaraan, hindi kami pinanganak doon sa Stone Age na kung saan yung mga tao ay wala pang internet at kung saan yung mga tao ay hindi pa sibilisado. Huwag mo kaming lokohin, hindi kami mga DDS na mga tanga. Ang kaya mo lang naman lokohin ay ang mga DDS na mga bugok. Pero kami, no, mga PBBM supporters at yung ibang nanonood sa akin dito ng mga pinklawan, dilawan, no? Huwag mo kaming lokohin dahil hindi mo na kami manluloko dahil proven na ikaw ay isang abogadong bugok. Diba? Kaya huwag mo kaming lokohin, no? Yan. So, yung mga kaibigan hanggat si Speaker Martin ang leader ng Kongreso, hindi ligtas ang mga anomalya at krimen na pilit tinatago ng ilang pro-Duterte figures. At hindi rin ligtas ang mga krimen ng mga Dutertes. So ito mga kaibigan ito. Sa panahon, no? Itong dahilan talaga kung bakit galit na galit sila kay Speaker Martin Kasi mga kaibigan, ini-expect po ng mga DDS na to na dahil magka-unit team, no? Ito po talaga yan Ito talaga yan mga kaibigan. Ini-expect ng mga DDS na dahil magka-unit team at dahil si Speaker Martin ang campaign manager ni Sara Duterte nung eleksyon, iniisip nila talaga na kumbaga, kung meron silang mga katiwalian, ibabaliwalain ng Marcos admin. Kung meron silang mga nagawa na hindi maganda, mga na-flag ng COA, kung ano-ano man yan, iniisip po nila na babaliwalain yan ng Marcos admin kasi magka-unit team. In short, iniisip nila na mas papahalagahan ng ating Pangulo ang pagkakaibigan kaysa accountability at sa taong bayan. Yan pong iniisip nila. Kaso iba Iba po ang nangyari Kasi mas pinili ng ating Pangulo at ni Speaker Martin na paboran ang taong bayan kaysa kay Sara Duterte or kaysa sa mga Duterte na kanilang kaibigan. In short, mas pinili po ng magpinsan ang ating bansa, ang mga Pilipino at ang konstitusyon over friendship.
with the Dutertes. Yan po ang isang kaugalian, mga kaibigan, na gusto sana ng mga Duterte ay mangyari sa panahon ni PBBM, na meron silang may mga nakitang anomalya sa mga Duterte, ay wag nang pansinin. May nakitang mga na-flag ng COA, mga confidential funds, wag nang pansinin, hayaan na yan. May nakitang mga kaso, kinakibuloy ng mga supporter ni Digong, hayaan na yan. May nakitang merong mga reklamo tungkol dito kay Tibes, tungkol sa mass murder, hayaan na yan. Wag nang i-ano yan kasi kasi Duterte supporter yun eh. DDS yun eh. So yan pong ini-expect ng mga DDS na gagawin ng ating Pangulo at ni Speaker Martin. Pero nagkamali po sila dahil hindi po ginawa ni Speaker at ng ating Pangulo. Totally, mga kaibigan, ibang-iba yung kanilang expectation sa Marcos administration. Ang akala po nila ng Marcos administration ay magiging extension ng gobyerno ni Digong, na kung saan okay lang ang kabi-kabila na tsugihan, okay lang ang kabi-kabila na korupsyon, okay lang ang kabi-kabila na pagtatakip sa mga krimen ng mga kaibigan, mga kakilala, mga kaalyado. Yan po ang iniisip nila, na okay lang lahat. Dahil